Ayan, naka-engage tayo ng drive pero walang reaction guys. So yun ang problema. Ano, wala siyang abante. So yun yung pag-uusapan din guys. Ayaw niyang umabante o mag-reverse. Wala siyang reaction, walang engagement na nangyayari. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ayan. Wala. So RPM lang. Okay, so ito yung mobas guys. So same pa rin, 1241. Ayan. Ayan. May sunog na yan, no? So kailangan natin na yan palitan para ma-address natin yung problema niya. Okay. Ang lakas ng fluid leak ng kanyang automatic transmission, so kailangan magpalit ng oil seal. Ayan, o. And then yung kanyang crankcase din, so ang lakas din ng oil leak ng kanyang marami siyang oil leak sa crankcase at saka sa kanyang mga oil seal sa. So ito na yung niya, yung mechanism ng transmission. Ayan, o. Ito yung nakakabigay ng kalso doon sa solenoid. Kaya nagkakaroon siya ng parang delay shifting. Kung makikita nyo yung mga bakal na yan guys, dyan yung nagbibigay ng kalang sa malinis na. Balik to kintab. Okay, so yun na guys, malinis na. Balik natin. So ayan na guys, lagyan na natin ang gasket oil yan. Okay. Okay. Start. Okay na. Wala nang meeting. Sa ilalim yung mga tulog-tulog. Okay, so test drive natin guys. Yan, okay naman yung takbo. Tsaka yung wiring natin panalo. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Toyota Fortuner. Ang problema nito is lumalabas yung check engine, tapos biglang nawawala. And then nawawalan daw ng hatak. So ginawa nito is hinila na yun sa shop natin. So ngayon ayaw mag-engage ng kanyang Primera. Ayun, kita nyo kahit anong klaseng RPM ko, pero tayo, ayan, naka-engage tayo ng drive pero walang reaction guys. Yun ang problema. Wala siyang abante. So yun yung pag-uusapan din guys. Ayaw niyang umabante o mag-reverse. Wala siyang reaction, walang engagement na nangyayari. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ayan. Wala. So RPM lang meron. So tara, samahan niyo ako sa basic fitness tutorials kung ano yung mga dapat natin gawin, kung paano natin ito titirahin to guys. So let's go. Okay, so let's start. So bago natin simulan guys, basic pointers pa rin before kayo maggalaw ng mga parts ng engine, ng transmission o anumang mga problema sa loob ng sasakyan, kailangan niyo muna i-undergo ng engine scan. Okay, para matumbok niyo agad kung ano yung problema. Pagkatapos niya mag-engine scan, especially dito sa mga transmission, so kailangan niyo muna i-try i-shifter, baka putol o may sabit yung mga tawag niyan cable o mga shifter mechanism sa ilalim o sa loob ng transmission o sa labas ng transmission. So yun po yung mga basic dito guys. And then secondly, i-check nyo muna yung mag-check muna kayo sa ilalim kung malakas ba yung oil leak o ano ba ang problema, mga putol na wire o etc. So kailangan nyo lang i-undergo ng engine scan para ma-trace nyo agad kung ano yung problema. Okay, yun po yung mga basic pointers guys. Especially pag mag-start na kayo ng makina, kailangan dito is alam nyo talaga yung tunog ng engine, tsaka yung kanyang ingay sa loob at labas ng makina. Doon pa lang malalaman nyo na kung ano yung magiging pinaka-basic na titry dito, especially pag once na ang code is general lang lalabas. Okay, so gawin natin guys, start natin muna, mag-check tayo sa ilalim, tingnan natin yung mga leaking o ano mga problema sa ilalim ng transmission o ng makina. So tara, let's go. Okay, hindi pa tayo nag-survey guys. Makikita mo na sa malayo yung kanyang engine bay. So grabe na yung basa. So ibig sabihin may problema talaga yung kanyang oil seal. Hindi natin alam kung saan dito. So dito pa lang makikita mo na yung issue. So general ang problema guys sa kanyang mga oil seals, especially sa engine. Secondly ang kanyang transmission. So nandito ang problema guys sa oil seal. So ibig sabihin general try natin, magpapalit tayo ng mga oil seal ito. So kasama na yung makina, especially transmission. So before that is kailangan natin mag-undergo ng engine scan. So tara.
Okay, ang lumabas guys na code is C1241. So ibig sabihin yan is general low voltage o input, low power o low input, high input, so open circuit. So marami ibig sabihin yan guys, general talaga yan. Either short circuit, grounded, o sunog yung wire, o ano pa ba mga lost contact. So marami ang pwedeng pag-uusapan dito guys. Yun ang magiging problema nito. Kaya pag ganitong scenario, kailangan meron kayong background sa electrical. So una natin gagawin dito is i-check na natin yung kanyang automatic, yung kanyang fuse link. So dito pa lang makikita natin kung ano yung mga magiging possible na gagawin natin dito. So check natin guys yung lahat ng kanyang fuse box. So let's go. Okay, so automatic case, makikita nyo na mayroong undergo ng repair. So ibig sabihin niya na gidalaw na siya. So anong gagawin natin? So dito nagkakaroon ng lost contact o problema yung kanyang voltage na code na C1241. So anong gagawin dito is kailangan magpalit ng bago. So ang tawag dito is fuse link. So meron available yan sa Shopee guys, pwede kayo mamili dyan. So sa magtatanong sa akin sa about sa piyesa, so available po yan sa Shopee guys, dahil affiliate po tayo. So doon na kayo mag-order guys, automatic legit naman yan kasi tested ko na po yan talaga. So ang gagawin natin dito guys, magtatanggal tayo nito, magpapalit tayo ng fuse link na buo assembly. So basic purchase pa rin, once magkakabit kayo ng mga ganitong mga parts, fuse link, so kailangan may idea kayo sa electrical kasi minsan baka mabaliktad yung mga wiring nito. So mahirapan kayo, magka-problema. Okay, so after natin sa code na 1241 guys, doon naman tayo sa problema sa ilalim, yung kanyang engine oil leak. Baka yung transmission, may problema naman dito yung kanyang level ng fluid. Okay. Okay, so ginawa natin dito guys, tinanggalan namin yung crankshaft pulley. So makikita nyo yung dumi, yung grabing kapal. So tsaka dito rin nagkukos ng tatawag na oil leak. So ibig sabihin hindi lang sa transmission, pati dito. So ginawa natin sa general lang natin. So may sisilip natin dito guys yung kanyang transmission, ayan sa ilalim. So nag-drain na tayo ng oil na fluid. So diretso na yan guys, ibababa na natin yan para sureball talaga na wala nang leaking na makikita sa ilalim once na mapalitan natin yung oil seal. So kailangan ibaba yung transmission guys, ayan na yung torque converter nakalabas na. So ang gagawin natin dito yung oil seal naman ng transmission sa input shop is kailangan na palitan, pati yun sa kanyang output shop. Okay, so yun po yung gagawin natin. So ayan na guys, tinanggal na natin. So may kita nyo yung tagas ng fluid, so napakarami yan. So ibig sabihin yung problema talaga yan yung kanyang oil seal. So kailangan niya siyang palitan. So isa sa nagbibigay ng problema sa transmission pag low level yung fluid mo. Ganun din yung crankcase ng engine guys, binuksan na namin. So ang gagawin dito is lalagyan na ng sealant. Makikita nyo naman sobrang tagal na nito hindi pa nabubuksan, so kayo pala nakabukas kasi nga nagkaroon siya ng oil leak sa engine. So ibig sabihin kailangan siyang i-address, hindi pwede yung transmission lang. So ibig sabihin general yung ginawa natin ngayon, gagawin natin ngayon. So yun, may kita nyo talagang bulok na yung oil seal o yung gasket na nakapaloob dito. So kailangan talaga siyang palitan at linisan din. So yun po yung mga basic procedures na dapat mong gawin dito. Okay, okay, so may kita nyo yung front ng kanyang crankshaft, talagang basa hanggang kapunta na sa likod guys kasi nga yung hangin tumatakbo, tutulak hanggang makikita mo yung basa. Lahat halos wala nang tuyo na portion, pati yung kanyang oil seal sa likod tulo din. So yun yung gagawin natin. So kailangan talagang palitan natin lahat ng oil seal ito. So ayan na guys, nagpalit na kami ng oil seal sa camshaft at saka sa crankshaft pulley. So ayan na, so bago na siya. So ang gagawin natin dito is kakapit na natin lahat para dire-diretso tayo guys. Okay, ayan, so kinabit na natin kasi nga bago na yung oil seal. Especially yung kanyang common rail, kailangan din na magpalit din kayo ng oil seal niyan. Kasi once na hindi kayo magpalit yan, magkakaroon din ng leaking yan guys. Kaya sabi ko kanina na general na natin yung trabaho dahil sa dami ng oil leak na lumalabas. So oil seal replacement na ginawa natin guys. Kaya yung transmission, bago na rin yung kanyang oil seal, ayan sa input shop. So wala na yung leaking yan guys kasi yan ang nabibigay ng bawas ng fluid dun sa transmission level. And then yung kanyang likurang bahagi din ng kanyang output shop ay bago na rin guys. So panalo na. So pati yung kanyang oil seal guys, nakabit na natin sa may likurang bahagi ng flywheel. So panalo na yan. So kabit na natin transmission guys para dire-diretso na tayo. Okay, so basic pointers pa rin, magkakabit kayo ng transmission. Kailangan talaga alam nyo yung pag-set up ng kanyang torque converter kasi pag mali kayo guys, hindi po yan iikot, sasabit po yan, tsaka magkakaroon ka ng problema mismo sa kanyang oil seal, baka masira. Okay. Okay, so ayan na guys, magtatanong kayo bakit magtatanggal tayo ng valve cover samantalang na-down na yung transmission. So basic pointers pa rin, para sa akin kasi mas maganda yung nakakabit na yung transmission. Bakit? Kasi last touch na kasi yung
cover. At least pag nabawa kasi sa akin baka madumihan o ano kaya pwedeng mangyari. So mas maganda na yung naka-up lang siya, at least isang baba lang, so at least wala ka natindihin, especially yung kanyang valve body, baka malagyan ng buhangin o ano ba man. So at least nakakabit siya, mas safe. Okay, so magtatanggal kayo ito guys pag matapos yung tanggalin yung yung tawag niya, yung mga bolt na maliliit yan. So ang next mong gagawin is yun, kailangan mong tanggalin dito yung dalawang 12 mm na bolt, pati dun sa taas din. Okay, so bunutin mo yan. Pagkatapos pwede mo tanggalin yung kanyang pinaka case ng kanyang automatic transmission. Okay, so yun po yung mga basic pointers guys. Pag matanggal mo na yan, dire-diretso na yan. Yan ang bunot na yan guys. Okay, so yan na guys, tanggal na natin yung kanyang cover. So makikita nyo na dito yung kanyang fluid filter. So yung kanyang mga solenoid, ayan, may makikita mo 1, 2, 3 and 4. So dito guys, magkakaroon yan ng tatawag na laro. So control yan ng tatawag na ECM. So dito naman, mas magtatanggal kayo nito, kailangan talaga medyo may konting background din kayo sa automatic transmission, kasi once na magkamali rin kayo ng tanggal dyan, baka may mahulog dyan ng mga natatawag na mga shut off valve o yung kanyang valve bearing. So importante po yun. Tsaka once na magtatanggal kayo ng ATF fluid filter, kailangan alam nyo rin na washable o hindi washable. So ito is washable naman ito. So marami nagsasabi sa akin na bakit hindi magpalit. So pwede naman magpalit, pero para sa atin kasi kung saan makakatipid at saka durable naman yung trabaho, pwede naman gawin yun. So ito is washable naman to, pwede itong linisan, tapos pwedeng ibalik. Okay, so hindi naman siya sabi na makakasira ng transmission. So pwede siyang ibalik guys, basta depende sa mekaniko na titira kung marunong o hindi. Yun po yung mga basic pointers dito guys. So tanggalin natin guys yung kanyang filter. So check natin kung paano natin gagawin yan guys. So simple lang, tawag niyan, tatanggalin mo lang yung number 10 mm na bolt dyan guys, either 4 na piraso yan. Pagtapos nyan, diretso bulot na yan guys. So dito naman kasi basic pointers pa rin kung magtatanggal kayo ito. So kailangan meron talaga kayong alam, inulit-ulit ko na meron kayong alam sa automatic transmission, kasi baka may mga ball bearing o mga pyesa na pwedeng mahulog. So sa transmission ng Fortuner wala naman, diretso lang tanggal yan guys. So pag tinanggal mo yan, mahuhulog lang yung mga fluid o pwedeng fluid na malagay dyan. So yun ang problema dito. Okay, so ayan na guys, tanggal na natin yung kanyang filter. So labas na talaga yung kanyang mga solenoid. So dito hindi na tayo magtatanggal ng ng valve body, kasi gagawin natin dito is lilinisan lang natin yung kanyang mechanism sa labas. Dahil wala namang lumabas na code sa check engine o yung kanyang scanner na may problema yung solenoid. Pero ang nangyari kasi yung powderless metal grit, yun ang nagiging problema nito guys. Kaya nagkakaroon siya ng parang delay shifting o clogging. So hindi yan ma-detect ni ECM, kasi nga mechanical yan. So ang gagawin mo dito is linisan mo lang yung talagang tinatawag na ito. Ayan, yung kanyang filter at saka yung valve cover case guys. So check natin. Ito yung nakakabigay ng kalso doon sa solenoid. Kaya nagkakaroon siya ng parang delay shifting. Kung makikita nyo yung mga bakal yan guys, yan yung nagbibigay ng kalang sa solenoid. So yung doon, yung push rod, labas pasok yun nangyayari dahil sa dumi, kumakalso, tapos nawawala, kumakalso uli, kasi hindi naman lahat mahahawakan ng magnet especially yung mga powderless metal grit. So yan. So pwede mo siyang hugasan, washable naman siya. So tulad nito, itong filter natin, so malinis na, hindi natin magpapalit ng bago kasi pwede pa naman ito ibalik. Washable naman siya, kita nyo. Okay, so balik na natin. So gagawin natin ito guys, linisan to. Basic pointers pa rin guys. Dito makikita natin dito na may problema yung kanyang socket. So basag na siya. So pag tinanggal mo, akala mo buo, pero ibig sabihin na basag na yan guys. So ibig sabihin niya na meron nang tatawag na lost contact na sa loob. So isa din yung bibigay ng problema ng kanyang tatawag na miscommunication o walang bato na voltahe sa transmission. Okay? Okay, so yun na guys.
Okay, so ayun. Makikita nyo guys, nilinisan natin. So washable nga yan. So pwede mo yan ibalik. So malinis naman at saka okay naman yung kanyang screen, wala namang bara. So kabit na natin guys. So basic pointers pa rin, magkakabit kayo ng tawag niya na fluid filter. Kailangan talaga make sure na malinis yung loob. Kasi once na maglinis kayo, baka malagyan ng buhangin. So baka kumalso naman doon sa tinatawag na solenoid valve. So pag once na kumalso yung dun sa solenoid valve, yung sa kanyang piston, so mangyayari yan guys, kakalso yan. So magkaka-problema kayo. So magugulat kayo na ganoon pa rin. So kailangan talaga is may background talaga kayo. So especially sa mag-DIY, marami po akong naka-encounter nga nag-DIY sa mga follower natin na ginagaya nila yung ginagawa ko. Pero minsan nagugulat sila bakit pagkabit nila hindi pa rin naayos. So yun nga, tawag niyan, paglinis mo baka mayroong mga tatawag na mga maliliit doon na particle, especially yung nilinis mo lumipat naman sa kabila, hindi mo napansin. So yun ang malaking problema. So kailangan talaga careful kayo sa pag DIY, especially sa mga automatic transmission, kasi marami nagkakamali dito, talagang nasisira yung transmission guys. So ang advice ko sa inyo, once magkakabit kayo nito, kailangan meron po kayong tao na pwede nyo pagtanungan, okay, para in kaso may mga konting problema, maitanong nyo at mai-advise nila kung ano dapat mong gawin. Okay, so yun po yung mga basic pointers guys. Additional natin guys, magkakabit kayo nito, ang higpit po nito, yung torque is tama-tama lang, kumaga tama-tama lang ipit ng kamay. Okay, mga 20 o 25 enough na po yun. So kung G's yung ulo na kinakabit nyo, nasa mga 15 to 20 yung range ng torque foot-pounds. Okay, so yun po yung mga dapat yung iasalang-alang, kasi baka masobrahan pag-higpit, aluminum lang po yung kinakabitan yan, baka ma-loss thread, mas malaki ang problema talaga. So mahirap na. Okay, so after yan guys, maglalagay na tayo ng tinatawag na gasket oil sealant. So mas maganda ito sa mga nagtatanong sa akin bakit daw nilalagyan natin, kasi hindi naman daw yung tatawag na gasket. Although pwede naman yun siya guys, yung gasket, pero ito kasing sealant depende sa paggamit. So kailangan alam mo yung tamang exact amount na pag once na nilagyan mo yan, pag once na i-press mo yan, kailangan hindi siya magsusobra. Kasi merong isang unit guys na tinira namin dito na sumobra yung gasket oil. So nangyari, kinain ng oil pump o nagkaroon ng problema. So na-overhaul ulit namin yun guys, kasi kumalso doon. So kailangan marunong ka talaga nito maglagay. Alam mo yung tansya, kasi kung hindi susobra yan, so mahirapan. So yun po yung mga basic pointers dito guys, once na maglalagay kayo ng sealant. Okay, kasi pag once na namali kayo, either masira yung makina o magpapalit kayo ng buong system o yung kanyang assembly, either engine o transmission. So yun po yung dapat yung isa lang dito. So sabi ko kanina, kailangan meron kayong kunting kaalaman o background sa paglalagay o amount ng mga pwede nyo ilagay dito, sealant, fluid o ano pa bang mga pwede nyo ilagay sa transmission o sa part ng makina. So yun po yung mga dapat nyo isa lang dito. Okay, ang higpit naman nito guys, yung kanyang bolt na super dami sa ilalim ng kanyang valve cover case is nasa yan, nasa mga 10 to 15. So malaki na yung mahigpit na yung 20, kasi once naman sobrang higpit naman yung baka naman hindi mabalanse yung ipit ng kanyang cover, yung pinaka lips. So kaya kailangan alam nyo rin yung nito, yung kanyang higpit. So kapit natin guys. So diretso na tayo, maglalagay tayo ng fluid sa engine tsaka sa transmission, and then makikita natin kung ano yung ginawa yung trabaho. Okay, so basic pointers pa rin. Maraming nagtatanong sa akin bakit sobra ako maglagay ng fluid. Hindi po yung sobra, tama po yun. Kasi bakit? Ito kasi nasa mga 8 to 9 liters po talaga yan. Once na magtanggal kayo ng transmission, and then magtanggal kayo ng oil sa converter, maglilinis kayo, minsan umabot pa ng 10 yan Oo, kasi nga bakit yung valve body empty, yung kanyang torque converter empty, and then yung kanyang tatawag na valve body, yung kanyang level. So nasa mga 7 to 9 to 10 liters po yan ang nagiging capacity, okay, ng kanyang fluid. So yun po yung naglalaro dyan guys. Ayan. So okay, so engine naman tayo guys. So sa engine naman ganun din, maglalagay kayo ng fluid na sa mga 8 to 7 liters po yan, especially kung nag-change oil kayo tapos nagtanggal kayo ng crankcase. So mas maraming natanggal na oil, mas marami ang mas maraming madadagdag. Okay, so sa mga 8 liters po yan, almost 8 to 9 liters po. So after nyan guys, maglagay, diretso tayo guys, checkan natin yung system. Okay, so tapos na tayo maglagay ng engine oil, tsaka yung engine coolant, tapos sa transmission fluid tapos na rin, sa engine okay na, set up na, and then yung battery
nakabit na. So ang gawin natin, check natin naman yung ano, yung ignition system pag once na mag start na siya, kung okay na ba yung ano, yung shift cylinder sa ilalim na bagong palit ng fluid, at saka yung kanyang electrical system doon sa pinalitan natin dito sa may ano, fuse box. So yun ang nagiging cause. Ibig sabihin 1241 na code na si 1241, ibig sabihin may problema yung kanyang electrical system, mahina yung ground or mahina yung positive, kaya nagkaroon ng low voltage power. Okay, so sige, start natin makina guys, tara, let's go. Okay, so start natin guys, medyo gabi na. Check natin kung ano yung nakakalabas ng tira natin. Unang makina. Okay, start. So yung pa rin sinasabi ko sa inyo, pag mag-ano kayo ng transmission automatic, naglagay kayo ng mga fluid, nagtanggal kayo ng kung ano-ano guys, ng mga mechanism doon sa transmission. So ang gagawin nyo, kailangan nyo munang pag napandar ng makina, kailangan nyo lagyan ng ano, solenoid, yung fluid yung kanya mga solenoid ilalim. So reverse ka, neutral, drive, yun, nag-engage. So okay, second and then low gear. Okay, so ayan. So drive, neutral, reverse, and then park. So ibig sabihin may fluid na yung ano noon, ball body, kaya kailangan yung lagyan talaga. Hindi pwede yung ipatakbo mo agad, pinatakbo mo hindi ka man lang naglagay ng ganito, kasi nagkakaroon siya ng vacuum dun sa ilalim. So problemang malaki talaga yan guys, pag sa pinatakbo mo hindi mo pa nilagyan ng ano, ng laman yung ball body. So automatic na yun, tawag niyan, may laman na yun, so pwede na yan. So reverse, ayun, engage na siya guys. So ibig sabihin okay na yung tira natin. Okay, so ayan, so may kita nyo, naggawa tayo pa yan kasi maglalagay pa ako ng ano dito. Ayan, security lock. So naglalagay tayo ng mga ano dito guys, mechanism para sa kanyang shut off, kasi sira na yung ano dito, yung controller. So ikakapit pa natin, pero another vlog natin yan guys, medyo ano na, groggy na tayo. Okay, so at least nakuha na natin technique, tsaka yung engine RPM. Yan, malakas na. So okay na yung contact ng ground, wala lang ano, biglang nag-shut off. Yun, okay, panalo. So, check natin doon sa ano, sa engine bay. Tingnan natin yung engine bay kung masaya mga leaking na ginawa natin. Let's go. Okay, so ayan na guys, check natin yung tira natin. Yan yung oil leak o air transmission. Pinandar na natin para sureball talaga na ano na tawag niyan, malaman natin kung may okay ba yung tira natin, wala bang leaking. So far okay naman yung gawa natin, panalo. Yan, so yung mga leaking tingnan natin sa wheel seal dito, ano, leaking din yan, so okay lang siya dyan. So wala nang leaking, panalo na. Pati sa crankshaft nya, tsaka dito rin wala na, yung mga ano na lang yan, parang mga pawis wala na rin. Okay, so test drive natin guys. Yan, okay naman yung takbo, tsaka yung wiring natin panalo. Maganda na yung hatak nya, malakas na mahatak guys, panalo na. So yun lang guys, please subscribe to my YouTube channel, share my video, comment lang kayo guys, and then I'll try na makareply ako as soon as possible. So ubusin ko lahat ng pag-reply guys, yung mga katanungan nyo sa ating comment section. So please share my video, subscribe to my YouTube channel, bye bye and God bless. See you.